why Catholic sex education is important. Maganda itong topic na ito kasi sa totoo, no, bilang physicians, nako, ang dami ko kayang kaso ng STD at napakarami pong sakit. Ang kakalungkot, cancer, mga because of sexually transmitted illnesses. And napakarami ding mga patients who seek consult because of heartaches, broken families, iniwan ng asawa, ganyan broken relationships and mga anak na naiwanan po. So let's tackle this one by one. Sino ba ang dapat magturo sa ating mga anak tungkol sa sex? Siyempre, ang unang-una dyan, yung magulang. Tayo yung pinakaunang teacher nila. Naka-enroll naman sa Catholic school yung anak ko, baka pwede na yon. Yung sa Catholic school, well, maganda siya, pero kulang pa siya. Iba pa rin yung involvement ng parents sa pagtuturo. Kasi, kung iisipin po natin, sino ba ang pinakamalapit na tao sa ating mga anak? Si teacher ba? Siyempre tayo yun. Tsaka, Yes. diba, our children learn best through our example. Hindi si teacher, hindi si classmate, hindi si YouTube, hindi yung palabas sa TV, hindi yung latest movie na nagkaroon ng kissing scene at nagkaroon ng sex scene. Hindi po sila. Kasi minsan kahit sa Catholic school, hindi naman yung lahat na supervise ni teacher, di ba? Kahit na sabihin natin, mayroong perfect Christian values si teacher. Pero pag uwi sa bahay, anong madadatnan ng anak? Nanonood ng pornography si daddy. Oo, di ba? Kaya si mommy, ganyan, no? Ano ba? So, yun nga yan, mami. But kaya siya mahalaga kasi yung mga bata ngayon, they were formed every day nung mga social media like TikTok, Facebook, sa mga environment nila, classmates, ganyan. Correct. So, if hindi natin sila tuturuan ng katotohanan or yung hindi natin as parents tuturuan yung mga batang about Catholic sex education, yung mundo yung magtuturo sa kanila nun. Yes. And you know what? Dear parents na nanonood po nito or kahit si mga ate kuya po na nandito, no? Sex isn't shameful. It's actually a very wonderful thing gifted to us by God. Ngayon, sino nag-iiba nung image ng sex daddy? Sino? 'Di ba? Yung entertainment industry, pinabababa nila yung view natin sa sex, pinalilit nila, nagiging mere instrument na lamang siya ng pleasure. So nawawala po yung dignity, love, and truth that goes with sexuality. So ngayon, we don't really just say no to sex. Parang akala naman ng mga kabataan or ng mga modernists natin, naku, napaka-conservative naman ng Catholic Church tungkol sa sex. But no, we're not conservative. We are being truthful. We are not saying no to sex, but rather we are saying yes to dignity, to life, and to love. May mga istorya akong alam na hindi kasi nagtuturo ng sex education sa loob ng bahay. Kahit na mga religious parents po ito, pero kung sa bahay hindi po ito na pag-uusapan, nangyayari sa natututo po yung anak. Ito, alam ko ito. Kilala akong ganito. Natuto sa classmate tungkol sa sex. Nanood po sila ng pornography. Diba? Natutunan niya kung gaano po kababoy ang ginagawa sa sexuality at sa pagkatao. Yun ang una niyang encounter sa sex. So, sinong pagtuturuin niyo po ng sex, diba? Ngayon, uso po ang soft porn, yung hindi masyadong halata, pero actually pornography siya. Makikita yan sa mga movies na nagsisirculate ngayon. Pansinin niyo po, lahat yan, nasa Hollywood. Bebenta yan kapag may sexy scenes, yan po yung makikita sa atin. So, mga Catholic parents, dapat lumaban po tayo. Hindi lang sa movie yan, mami. Sa social media. Opo. So, let's all fight for our family. If you're a parent or a teacher, this series is for you. So subscribe and journey with us to build a future of holy families. So let's end with a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, guide my words. Help me love with truth and tenderness. Give me courage to teach my children well.
Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.